Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Kuya Toy Bits na naman para magbigay ng update dito sa bahay. Nandito po tayo sa bahay ngayon. Update ko po kayo dito sa mga breeder ko po dito sa bahay na pinapabiyahe ko po, mga pinapaitlog ko po at pinapabiyahe ko po sa Pilipinas. Ngayon po, wala pong schedule ng uuwi pa sa ngayon sa ipapasabay po natin yung mga itlog. Kaya kinukondisyon ko po mabuti itong mga breeder natin dito. Ngayon papakita ko po sa inyo yung mga naiwan po dito ng mga breeder at papakita ko po sa inyo yung napisa na yung hindi umabot na itlog nung nakaraan nagpadala ko. Merong 2 pares na hindi umabot po doon sa pagpadala ng itlog. Ngayon po, yung mga naiwan, pinag-iwa-hiwalay ko po uli para may kondisyon uli para kung meron na naman uuwi at ipapasabay po natin itong mga magiging itlog na naman nila. Kaya ang ginagawa ko po, sabay-sabay ko po silang pinag-prepare para maging magkasabay-sabay po yung kanilang pag-itlog. Kaya ito po, papakita ko po sa inyo, napakatagal po natin bago po si Kuya Toy Bits makapag-update sa inyo. At i-update ko rin po kayo, sinabihan ko na po yung aking partner doon sa Pilipinas na i-videohin niya po yung mga napisa doon para maipakita ko rin po sa inyo. Ito, papakita ko po sa inyo yung mga i-prepare ko. Mayat-maya, pinagsasama ko po sila. Bagamat magkahiwalay sila, nagkikita, mayat-maya pinagsasama ko, inoobserbahan ko lang po sila, tapos pinaghihiwalay ko rin po. Papakita ko po sa inyo yung sistema po na ginagawa ko. Ito po. Lalapit po natin yung ating cellphone para kitang-kita nyo. Ito po ang papakita ko po sa inyo, yung pair ko po na Morris Gordon. Ito po yung cock. Yung hen. Ginaganyan ko po sila para ganadong-ganado sila na nagpe-pair. Yan. Tapos pagka sasampahan na po, awatin natin para sabik na sabik sila sa bago natin pagsamahin. Habang kinukondisyon ko po sila, pinupurga, binibigyan ng vitamin. Yan ang ginagawa ko. Ayan po yung Morris Gordon natin. Lahat po, ganyan ginagawa ko. Meron pa po tayo ritong 10 pair. Kasama na po yung Mr. Nakamura Bird. Yan, yung unang pair po natin. Lalagay po natin yung susunod. Yan, hinihintay ko lang po maghalikan. Tapos aawatin na po natin pagka malapit na po niyang upuan. Yan, malapit po yung babae. Yan ang ating Morris Gordon. Marami na pong lahi dun sa Pilipinas na yung mga unang itlog na napadala na napisa.
Hintayin lang po natin yung aakmahan niya na sampahan, saka natin awatin. Meron din po tayong pairing dito ng Morris Gordon na yung velvet, black at saka yung brown. Medyo matagal. Kasi yung naghahalikan na ganyan may posibilidad na uupo yung babae. Yan yung ating pair. Yo, mupo na yung babae. Iwatin natin. Kaya ko inaawat, baka para hindi maapor ang mga itlog. Ito po yung second pair natin is Jansen na pearl eye. Ito po mga Jansen natin, related pa po siya kay 019 at saka kay yung apo niya na si 07319. Ito pong cock, direct na anak niya. Ito pong hen, kapatid sa tatay. Ayan, ginaganyan po natin para pag pinagpayaris na natin, sabik na sabik sila sa isa't isa. Saka isa pa, doon natin makikita na talagang maring fertile na fertile yung kanilang magiging itlog. Bago ko pa po pagsamahin yan, ang mga 1 week bago kong pagsamahin ng tuloy-tuloy, pupurgahin ko pa po isang beses. Ang vitamin po nila, every other day. Yan o. Yan, pag-aakma na naman nasasampahan yan, aawatin na naman natin. Yan, umupo na o. Ayan, pinipreserve kong Jansen, yung magkapatid sa ama. Si 319. Alam niyo naman po, ang 319, apo po siya ni 019. Hindi po natin pwedeng paupuan yan kasi baka mapaitlog na hindi oras, mapaaga. Kaya kailangan ganyan lang. Ano lang natin, papasabikin lang po natin sila. Medyo matagal tong isang to. Awatin na natin at mahaba yung ano natin. Okay na yan, ganyan, no? Yan na, sasapa na. Hop. Ito po, anuhin natin yung black. Pakita ko sa inyo yung black na Morris Gordon. Ito po yung black na Morris Gordon. Saka yung brown na Morris Gordon. Ito naman po i-prepare natin yung brown.
Yan, magandang kombinasyon to kasi ano to, yung mga apo ng mga ace pigeon po ni Mr. Deonin. Yan yung mga ano niya, mga signature na mga kulay niya na mga Morris Gordon. Tsaka yung may puti. Meron ako rito ginawa cross. Papakita ko po sa inyo mamaya. Iko-cross po natin yung Deonin bloodline at saka yung Nakamura. Bali, isang pair lang po yon yung gagawin kong ganun, pa-testing. Tapos, karamihan po, puro pure na. Kaya, hintayin na rin po natin yan na, akmang sasampa. Awatin din natin. Dali. Dali. Kaya, kailan ka mo. Medyo matagal pong dumiskarte yung barako. Ayan na, nagkakamot-kamot. Pag nagkakamot-kamot yan, pagsusubuan yan. Tapos saka uupo yung babae. Yan, subuan na. Akma ng upo yan, babae. Tapos papakita ko po sa inyo yung gagawin kong cross ng gray cell po ni Mr. Nakamura at saka yung Morris Gordon na may Josephine bloodline. Yan, bago ko lang pong pinagsama-sama yan. Halos 2 weeks po silang nagkikita lang. Ngayon lang po natin ginanyan para sabik po sila sa isa't isa. Tagal dumiskarte itong dalawang to. Bago lang kasi. Pero yun ang sistema po. Basta yung nagkikita sila, mas madali magpares pag pinagsama natin sa isang kulungan. Tapos maiwasan po natin yung nag-aaway, nagkakapisikalan sila, nagsusukaan, nasusugat. Yan, maiwasan po natin. Kaya ganyan pong technique ng ginagawa ko. Ayan, upo na. Awatin natin yan kasi baka biglang mapaitlog at wala pa pong magbebiyahe na itlog. Sayang. Tapos pagka may bibiyahe na tsaka aalisan natin na itlog, baka hindi na naman umabot kagaya po nung nangyari dun sa 4 na Kaya kailangan pag-alap na po natin yung schedule ng kung saan natin ipapasabay mga itlog. Bibilangan lang po natin ng 10 to 12 days. Na natin, pagsasamahin na natin. Sigurado 10 to 12 days po yan iitlog. Maaaring mahuli pero araw lang. Yan, sasampa na yung lalaki. Awatin natin.
Eh, papakita ko po sa inyo yung i-cross ko ng dalawang sa dalawang amo ko. Ito po yung Mr. Nakamura Gray Cell. Ang tatay po nito pure black na AU na imported. Ang nanay po niya pure Gray Cell na imported din. Ito naman po, Morris Gordon na Josephine line. Ito lang po ang cross dito na gagawin ko. Pang-personal ko po itong magiging anak nito kung sakali may swerte na mapipisa sa Pilipinas. Gagawin ko pong pang-personal tong cross na to at gagawin ko pong panlipad yung magiging anak ng anak nila. Kumbaga, apo nila. Yan, tingnan natin yan. Yan, yung babae is Josephine line. I-search nyo na lang po yung Morris Gordon Josephine line na asa pamphlet po ni Mr. Hideyunin. Ang Josephine line po is 17 times na nag-champion. At yung hawak po namin na Jansen line naman po kay Mr. Hideyunin is si 019 na 18 times. So, family of winner po itong mga alaga po ni Kwetoy Beats. Ganun din po sa kabila, yung kay Mr. Nakamura. Lahat po ng mga imported at saka mga breeder niya na mga champion ng OLR. Ayun po ang tinutuloy niya na breeding. Ayun po ang mga alaga po ngayon. Dahil isang loop na lang po ang pinagtatrabuhan natin. Kay Mr. Nakamura na lang. Yan. Hintayin natin mampapares na naman to. Awatin na naman natin. Tapos papalitan po natin ng iba. Mamaya yung auto winner naman. Ay, matagal magkape pa yun. Bago lang. Unahin na po natin uli mamaya yung Jansen na naman. Tapos dito tayo sa Luis Open. Sana po makapadalawang ulit pa po tayo makapagpa-uwi bago po tayo na po uuwi sa Pilipinas kasi po itong mga ibon dito may iwan na po rito sa Japan. Kaya bago po tayo umalis kailangan may ano na natin to. May pasa na po natin kung sino pong Pilipino na nandito na interesado po. Napakaswerte po nila. Ako napakatagal na panahon. Halos 9 years o magte 10 years po na iniingat-ingatan ko po itong mga to at lalo ko nga pong iuwi sana sa Pilipinas. Pero yun nga po, napakahirap pagdala ng galing dito sa Japan pa uwi Pilipinas. Kaya nagpakasakali na lang tayo sa itlog. At awa po ng Diyos, meron naman po mga napipisa. Hindi man 100%, pero miski pa paano meron. At saka talagang direct po na galing dito sa mga breeder po na nandito. Yung mga itlog na napipisa po sa Pilipinas.
So yung mga nagtatanong po, hindi po tayo mag-out ng island-born mismo na itlog na galing dito. Kundi yung magiging anak ng mga island-born, doon po tayo magsisimula na mag-out. Kaya pasensya na po doon sa mga nagtatanong. Hindi matagal to. Kasi ngayon lang po tayo nag-cross ng ayaw pang bumigay yung babae. Medyo hard to get. Pero baka humaba po, papalitan na natin. Basta yan pong isa sa mga line-up po natin. Yung cross na yan. Yung kak po dyan, ulitin ko po, parehas pong imported yung nanay tatay niyan. AU. Okay na siguro yun. Pakita natin yung iba. Ito po, direct na anak po ni 319. Anak niya mismo to. Ito yung huling-huling naging anak niya. Bali, may kapatid to na lalaki. Napunta po kay Mr. Hayashi. Tigisa kami. Napakalakas na ibon. Oh, ay magpahawak. Tapos ang ganda ng pagka-pearl eye niya. Manang-mana kay 319 yung tatay niya. 2 times 1,000 kilometers champion yung tatay nito. Tsaka yung isang hen doon na related. Tsaka meron pa isang kak pala rito na Jansen na yung una kong pinakita sa inyo. Ito naman po, napili kong i-pair sa kanya yung gift bird po ni Mr. Nakamura. Ay, ni Mr. Hayashi sa akin na nag-champion po ng 450 kilometers. Kaya iba yung singsing niya. Siya po ang napili kong ipares dito sa... Ito pong gift bird po sa akin. Isa po siyang crossbreed din po ng Jansen at saka Morris Gordon. Yan. Bali, bloodline po nung hen dyan na gift bird ni Mr. Hayashi po sa akin. Galing din po kay Mr. Hideyunin. Ngayon, bali, half breed po yung hen ng nag-cross ng Morris Gordon at saka Jansen. Pure Jansen naman po yung kak, kaya binigyan natin ng diin yung Jansen. Yan, pares na sila, oh. Yan, abang po natin yung magiging itlog nito at yung mapipisa sa Pilipinas na magiging anak. Sana mapisa. Meron na pong nauna sa kak. Iba po yung pares. Ngayon, ito sa pairing po na ito, unang pabiyahe natin sa Pilipinas, yung magiging itlog nito, sana mapisa. Meron sanang posibilidad na mapisa. Yan. Maging producer po sana yung magiging anak nito sa Pilipinas. Bali, sabihin na natin may 25% na Morris Gordon, 75% ang ano niya, Jansen. Oops.
Ilap, oh. Ilap, grabe. Eh, papakita po sa inyo yung pairing po ng Lewis Opel. Ito po yung cam. Ang Lewis Opel po kasi mga malalaking ibon sila na medyo pitsuin. Ayun po ang karakteristik ng kanilang bloodline, kanilang itsura. Yung physical na itsura nila, tsaka malalaking ibon sila. Ayan po yung cup ng Lewis Opel. Ito po yung hen. Ayan, grabe, pares na oh. Almost buwan na po silang nagkikita na magkahiwalay. Dati po, magkakasama yung mga hen nung natapos po ako nagpahatid ng itlog sa Pilipinas. Ngayon, eto na, selection na po yung ginawa ko. Magkatabi sila sa kulungan pero hindi sila, ay nagkikita lang sila, hindi sila nagsasama. Ngayon lang po natin sila nagsasama. Gusto na umupo ng babae. Ito po yung Lewis Opel. Yung mga old line. Kasi po, halos 1930s pa si Lewis Opel. Hindi ako nagkakamali. Kaya tinawag natin itong old line. Pero ang nag-introduce po nitong Lewis Opel dito po sa Japan is si Mr. Hideo Nin. Siya pong kauna-unahan na nagdala ng Lewis Opel dito po sa Japan at saka Morris Gordon. Oh, ay! Oh, pasensya na po. Naligat tayo nasampahan. Pero sana wag muna mangitlog. Naligat ako dun nasa disiyan po tayo. Sana wag muna mangitlog. Ito po naman, ito po yung signature ni Mr. Hideo Nin na auto winner. Ito po, related po to kay Bergerac winner. Yung Bergerac winner po niya, nag-record po ng per second. Bali, 4 na race po. First race, nag-first, tapos second race, nag-second, third race, nag-first ulit, tapos pang-4, nag-second ulit. Pero ang kwento po ni Mr. Hideo Nin, hindi lang po nila na pansin kagad yung pangalawa, ando na po pala sa loob ng kulungan, kaya hindi nila na-clock kasi wala pa pong clocking system nung araw na automatic. Kaya yun po ang kwento niya. Dapat 2 pairs, 1 second, 1 pairs ulit. Bali 3 pairs, 1 second. Ano po yun? International race. Bergerac champion. Ito po yung pinares ko. Maliit po na hen na auto winner din. Kasi po, ang auto winner po, Mr. Hideo Nin, is may bloodline po sila na Jansen. Ang auto winner po ni Mr. Hideo Nin, ang bloodline po niya, Jansen na galing po kila
arindok. Ayan oh, sumasampa na. Ayan, baka masalisiyan na naman tayo. Oh, bilis umupo eh. Baka madali yung isa na nasa na ano tayo nung isa eh. Watin natin, baka maligat na naman ako maupuan. Kasi yun ang iniwasan ko, baka biglang mag-develop po yung similya sa loob ng katawan nila, mag-produce ng itlog, eh wala pa pong biyahe. Kaya watin na po natin. Pinakita ko lang po sa inyo. Ito po, inuulit ko po, itong kak. Ito pong kak na to, related po kay Bergerac Champion. Yung signature po ni Mr. Deonin. Ang cross po nila, old line Hafner, cross po sa Jansen Arindok. Galing din po kay Jansen Brother. Yun. So, yung iba po, hindi ko na may papakita. Sa bagay, ito na lang po hindi ko napakita. Hindi pa po gano'n nag-prepare. Ano rin po ito? Yung pinag-pair ko na to. Ayan ang kak. Ito yung hen. Auto winner din po yan. Tapos, papakita ko po sa inyo yung nakapisa. Ito po yung puti. Yung ating masili. Nagkamali po tayo, napaiuwi po pala yung itlog dun sa Pilipinas at ibang itlog po yung napanimdiman ko. Yan. Yan po, katibayan na maganda po yung ating pagkakakondisyon dahil po napisa po yung ating, ito po yung huling itlog kasi na hindi na umabot. Ngayon papakita ko po sa inyo itong Mr. Nakamura line na kanyang sayon. Ayan po pamilya ng sayon na napisa, yung naiwan na itlog po, hindi nakasabay dun sa pinabiyahe. Oh, ganda po, oh, anak. Brown din po, pantay na pantay. Dito po sayon na to, na anak po ng imported ni Mr. Nakamura, na nag-champion din po yung sa ano, AU po yung sayo niya yan. So, yun. So, andito na ay, hanggang dito na lang po. Dito na po natin tatapusin tong ating update po sa inyo, itong araw na to. Para meron naman po kayo mapanood. Mga napakatagal tayong masundan itong ano. Ayan. So hanggang dito na lang po. Like, share, and subscribe na lang po. Maraming po salamat. Kuya Toydis nga po pala. Salamat po sa walang sawan tumatangkilik sa YouTube channel ni Kuya Toydis. Salamat po. Arigato. Bye.